Hello mga karelasyon. May mga tao talagang kung makapost sa social media, akala mo achievement ang mang-agaw. Nakangisi pa yan, nakafilter pa, may caption pa ng, "Sorry ha, hindi mo kasi naaalagaan." Pero kung may taong nanonood ngayon na ganyan ang mindset, Lods, pakinggan mo ito ng mabuti. Kung sa tingin mo, ang pang-agaw ng partner ng iba ay cool, sikat ka, sabihin ko sa'yo, loser ka. Ito ay isang reality check, eye-opener at warning para sa mga papasok sa relasyon. At lalo na sa mga nasa relasyon, pero nakikipaglaro pa ng apoy. Relax ka lang dyan, dahil baka isa ka sa tinamaan. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman tayo mag-aaway dito. Iba ang goal natin. Maliwanagan ka bago ka masaktan, okay? Bakit may mga taong nang-aagaw? Bago tayo manghusga at magalit, unawain muna natin. So eto yung mga maaring dahilan. Dahil may kulang sa kanila. Hindi dahil desirable sila, kundi validation ang hanap nila. Validation na nakuha niya ang jowa ng iba, na mas magaling siya kaysa doon sa original. Validation na siya ang pinili. Pero sa totoo lang, kapag kailangan mong mang-agaw para maramdaman mong may halaga ka, valuable ka, nakakalungkot yan. Hindi yan cool. Ito pa ang isang dahilan. Dahil gusto nila ng mabilisan o shortcut. Mas madali daw kunin ang taong may jowa na. Sa totoo lang, hindi naman madali. Pero bakit nila ginagawa ito? Kasi alam na nila kung paano mahalin. Wala nang trial and error. Pero Lods, shortcut ba sa pag-ibig? Hindi pwede ang trial and error, okay? Sigurado na kahit makuha yan, in the long run, ang magiging resulta niyan ay palpak, okay? Eto pa, thrill seeker. May mga taong trip ang bawal. Mas exciting kapag taken. Sobra ang thrill na nararamdaman. Pero sa dulo, ganyan din ang mataong mabilis magsawa. Kapag nakuha ka na, pag wala ng habol, pag wala ng thrill, ano na ang kasunod? Ikaw naman ngayon ang iiwanan. Part 2. Ito ang totoong talo sa sitwasyong ito. Akala ng mga aagaw, sila ang bida. Pero tignan natin sa totoong buhay, siya ang magdadala ng guilt. Kahit i-deny nila, deep inside, alam nila kung paano ka nakuha. At alam nila na pwede ring gawin sa kanila yon someday. So, alam nyo kung ano yung ginagawa mo, may balik din yan sa iyo, okay? Eto pa, siya ang may trust issues for life. Kasi kung kaya mong iwan ang original para sa kanya, pwede mo ring iwan siya para sa iba. Every time na maglalike ka sa ibang babae, sa ibang lalaki, may kaba, may duda, may fear. Hindi yan pagmamahal. Yan ang anxiety in custom. Eto pa, siya ang magiging katatawanan kapag bumalik ka sa original. Alam mo yung temporary happiness na akala mo forever na, ayun, naubos din, natapos na rin. Ika nga, walang forever, lalo na sa ganyang uri ng relasyon. Eto pa, siya ang may pinakamahabang posisyon sa kwento. Kasi siya ang option, hindi siya choice. Siya ang escape, hindi yung destination. Siya ang pangpakilig, pero hindi pang matagalan. Kumbaga sa kwento, siya yung nasa gitna. Pero at the end, wala na, naglako na siya sa kwento. So, punta naman tayo sa part 3. Parang astig? Hindi. Ito yung linyahan nila. Hindi ko siya inagaw. Pinili niya ako. Pero Lods, kung may tao ng mahal yan, tapos kaya pa rin niyang pumili ng iba, hindi mo trophy ang nakuha mo. Nakakuha ka ng taong hindi marunong maging loyal. At sa tingin mo, cool yan? Hindi. Yan ay isang walking red flag. Part 4. Para sa mga nasa relasyong ganito ngayon, makinig kang mabuti, lalo kung may partner ka na.
Number 1, kung may inaakit ang jowa mo, hindi ikaw ang problema. Hindi mo kasalanan kung may ibang nagpaparamdam, nanliligaw sa kanya. Ang tanong ay simple lang, sino ba ang pinili niya? Number 2, ang tunay na loyal hindi naaakit sa atensyon. May mga taong loyal kahit maraming tukso. May mga taong loyal hanggang may mas bago. At may mga taong loyal hanggat walang sumasalo. Pumili ka kung saan mo gustong mapunta. Number 3, bantayan mo ang mga red flags. Kapag biglang nagiging secretive, kapag biglang busy sa phone, may ka-chat, may kausap, biglang laging online, biglang nanlamig sa'yo. Hindi ito pananakot, pero mag-ingat ka. Part 5, para sa mga papasok pa lang sa relasyon. Ito ang realidad na hindi itinuturo sa eskwelahan. Number 1, if they cheated with you, they will cheat on you. Hindi mo kailangan ng mangkuhula. Hindi mo kailangan ng crystal ball. Ito ay isang pattern. Okay? Number 2, never settle sa taong hindi pa tapos sa previous relationship. Kapag may unfinished business pa sila, kahit ikaw pa ang greatest love of all, madadamay ka dyan. Mag-antay ka na lang, okay? Number 3, don't fall for I chose you. Kung ang pinagpilian ay dalawang relasyon, kapag may pinagtaksilan na, baka ikaw ang next na pagtataksilan. Number 4, mas masarap matulog kapag malinis ang konsensya. Yung hindi ka natatakot sa karma. Yung hindi ka kinakabahan kapag tumutunog ang phone mo. Yung wala kang kaba kapag nakatalikod ang partner mo. Yung hindi mo kailangang itago kung sino ang kausap or kachat mo. Ang totoong pagmamahal, yan ang love na hindi galing sa pagnanakaw. Part 6, so ito ang malaking mensahe. Kung iniisip mong achievement ang mang-agaw, baka hindi mo pa naiintindihan kung ano ang totoong halaga mo. Hindi nasusukat ang halaga mo base sa kung sino or ilan ang naagaw mo, kung sinong pumili sa'yo, o kung sinong iniwan para sa'yo. Ang tunay na halaga mo nakikita kapag may respeto ka sa sarili mo, may respeto ka sa ibang tao, at marunong kang maghintay ng tamang tao, ng tamang paraan para sa'yo. Kasi Lods, pwede ka namang mahalin ng malinis. Pwede ka namang piliin ng hindi ka nakakasira ng ibang relasyon. Pwede ka namang maging masaya nang hindi ka nagiging dahilan ng luha ng iba. 2,000 years later. So mga karelasyon, tanungin mo ang sarili mo. Gusto mo ba ng relasyon na kinakabahan ka o relasyon na may peace of mind? Gusto mo ba ng love na galing sa agawan o love na galing sa respeto? At kung sakaling may taong nanonood ngayon na nagtatangka pang mang-agaw, hindi kita hinuhusgahan. Pero sana marinig mo ito ng malinaw. Kung sa tingin mo ang pang-aagaw ba ng partner ng iba ay sisikat ka or cool na cool ka, hindi. Ikaw ay loser. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.